Hi guys! Welcome to Ate Custom Vlog. Nandito tayo sa Toyota Legacy. So ito yung mga display ngayon dito. So, pag-usapan muna natin itong dalawang magandang Tamaraw na to. Ito ay, ikutan muna natin na. After natin ikutan, pakikita ko sa inyo yung mga detalye nito. So ayan. Ito yung side view niya. And then ito yung isa. Okay. Yan. Okay, yan. Okay, pag-usapan natin yung mga detalye ngayon. So kung mapapansin nyo, ito ay 4-door. So itong 4-door na to, hindi to original. Ito ay kathang isip ng Ate Customs. So yung likod niya ay naging pick up na. Pero umpisa natin sa harapan. Kung titignan mo yung harapan niya, diba, mukha siyang stock, pero stock yan na headlight. Pero ang angas tingnan. So, umpisa natin itong grill na to, itong portion na grill na to. Yan ay original design ng Ate Customs. Dahil yung original Tamaraw, hindi honeycomb ang itsura. Para siyang iba, and then yung secondary grill niya is parang bilog-bilog. So, kung makita nyo, ito ay modified na. Tapos itong bumper na to, ito ay 3mm ang kapal niya. So, pagdating sa banggaan or meron kang itutulak, hindi mo naman kailangan mambangga, pero itong ginawa natin ito ay pinapakita lang natin. Hindi mo nga siya mahalata na bull bar, pero ito ay bull bar. Ito ay 3mm ang kapal. Ito yung original niya. So ito rin yung sinasabi kong pinalitan natin yung grill at saka pinalitan na yung grill. Kasi ang original nito ay parang bilog-bilog na parang ganyan na alanganin yung butas niya sa itsura niya. So, mapapansin niyo yung bubble top. Some people nagagandahan sa bubble top, some people hindi. Pero ito ay may purpose bakit meron siyang naka-elevate na ganyan. So, going to the line ng Tamaraw na to, from pinto na original na to, makikita nyo, itong papunta sa secondary na pinto. So, itong linya na to. Itong linya na to hanggang dito at umabot dito sa pickup ay pantay. So, itong linya na rin to, papunta dito na hindi original, ito lang ang original niya, ay tuloy-tuloy. Nagmukha siyang one piece. So, sobra kaming natutuwa sa pagkagawa nito dahil ito ay pinaghirapan locally ng Ate Customs nga para ipakita sa regional countries natin, sa mga ibang katabing nayon natin na ang Pilipino ay kaya rin gumawa ng ganyang kagandang Tamaraw. So, pag nakita mo yung offset ng mag wheels niya, alam mo, hindi mo kailangan gumastos ng mahal para maging maporma ang mag wheels mo. Ito ay size 16. Nilagyan lang namin ng size 16 na aluminum wheels. Pero nilagyan namin ng Falcon na all-terrain. Di ba ang tapang na tingnan? Para doon, naglagay lang kami ng spacer. Yung spacer na yan, para lang ilabas niya yung gulong na yan. Kasi ang original Tamaraw ay pasok na pasok yung offset niya. So, yan. Ngayon, pagdating naman sa pinto, pick up muna tayo. So, ito yung naging pick up na ng dating drop side. Ito ay nabubukas tulad niyan. So, ito ay 4-door. So, ikutan natin. So, bago tayo pumunta sa 4-door, ito muna likod. Itong likod na to, meron tong tow hitch. At saka ito ay locally designed na bumper. So, kung gusto nyo bumili ng bumper na to, I think sa mga dealer nearest you, limited, merong binebenta na bumper namin. Pero itong bumper na to ay 100% local design, which is 2.5mm ang kapal niya para pagdating sa banggaan, ito ay maging matibay. Tapos kaya kami naglagay ng depth na to para kung ito ay binangga, yung taillight mo ay protektado pa rin. Tapos yung tow hitch namin ay nakadikit sa chassis. Yan ah. So hindi siya kasama sa bumper, so separate ang tibay niya. So pagdating dito sa 4-door, ito yung pinaka-highlight ng ginawa natin. So, pati yung sidings na to, mukha siyang original. So, imagine nyo yung hirap ng ginawa dito ng mga boys natin, hindi biro. So, ito yung original ng Toyota Tamaraw na likod. So, imagine mo, na-extend namin ng ganyan. So, kung mapansin mo yung design nito, at saka yung design nito, ito, nandyan na yung, yung labasan ng butas niya ng, parang sa pag sinasarado mo yung pinto. Sa original kasi pag sinarado mo, parang may kontra, may laban eh. Pero nung nire-design namin, na kami na nakakaalam pa namin ginawa,
pag sinarado mo tong pinto na to ay napakaganda. Tapos yung salamin yung nakalagay dyan, nilagay namin dito sa likod. So, pagpasok mo sa loob, meron kang high ceiling na feeling. Tapos, ito ay may screen. I-share ko sa inyo bakit may screen to, pero hindi mo na ngayon. Napakatibay ng screen na yan, kaya namin nilagay. Pwedeng meron, pwedeng wala. Pero yung original na salamin niya, nilipat namin dito sa likod. So, ito. Ngayon, pagtingnan nyo pag sinarado, diba? Ang ganda ng pagkasaraw. Tapos, wala akong mahanap na handle na ganito. So, ginawa namin pang Corolla 1991, kung mga pang small body. Yung mga mahilig sa auto, dama ka agad yan. So, separate ang lock nito. Hindi siya kasama sa alarm na to. Dahil sasabihin ko rin siya sa susunod na vlog natin. Pero, ito ay manual na, ito yung 900 plus thousand pag binili mo sa kasa. So, pinilitan namin yung upholstery. Dahil yung original upholstery ng Tamaraw na to, hindi ganito. So, parang ginawa lang namin na more premium. So, binalot lang namin ng mas maganda ang itsura. So, sana guys na-appreciate ito. Tingnan natin ulit sa malayo. Yan. So, ito yung Tamaraw na yan. Okay, ngayon, pupunta tayo sa pangalawang Tamaraw. So, itong gas tank niya ay original. Ayan o. Yan. So, diesel. Then, papansinin nyo itong isang Tamaraw natin. Ito isang Tamaraw natin, yung gas tank niya. Unahin ko na yung gas tank. Mapapansin nyo bilog. Diba? So, yan. So, yan, modified din yan. Pero, same Tamaraw ginawa natin. Yung bed nito, ito ay nabubukas. Ito bed namin, ginawa lang namin yan para sa amin. Hindi namin binebenta yan dahil wala naman talagang lumabas na mass production na pick up namin. So, ginawa lang namin yan para sa mga build lang natin kamukha nito. So, yung sukat ng bed nito at saka bed nito ay iisa. Ang pinagkaiba lang, itong extreme cab na to at saka itong double cab na to, ang pinagbago lang niya ay yung size. Pero yung itong bed na to, ilipat mo sa bed nito, ay iisa lang yan. So, talaga ginawa namin identical para yung pattern namin ay iisa lang. Ngayon, dito naman tayo sa Tamaraw na to. Ito Tamaraw na to, ito ang entry level na Tamaraw. Ito yung 700 plus thousand na Tamaraw. Ano ba ang na-challenge sa amin dito? Nagbigay challenge sa amin dito dahil kahit pinakamurang Tamaraw na entry level, gusto namin i-share sa viewers natin na kayang pagandahin ng Atay Custom. So ito ay naka-PPF pala, kaya kung makita nyo, mas makintab siya kaysa doon. So, umpisa ko ulit sa harapan. Itong harapan na to, customized na yung grill niya, yung headlight niya, ginawa na rin nating bilog. So, hindi naman bilog yung original eh. Ang original niya ay pareho doon sa isang Tamaraw natin na pakita ko lang ulit sa inyo sa mga hindi nakapansin. Okay, ito yung original na headlight. So, ito rin yung grill. So, itong isa naman, bilog na. Tapos, makikita nyo, ito ay made of fiberglass yung buo. Pero itong ilalim, lower portion, is made of ABS plastic na. Pati yung add-on kit namin na yan is made of ABS plastic na. Tapos itong ilalim na to, still the original design ng mga ilalim. Dinagdagan lang namin ng bukol dito na ganyan. Umiba na agad yung itsura. At saka, pag naka-color white, nagse-separate siya doon sa stock. Pero, ground clearance ang original. At saka itong gawa natin ay pareho lang. So, ito ay sticker lang na carbon. So, hindi siya original carbon. Pero may version rin kami na pinalitan ng carbon fiber. Tapos itong bubong niya, nilagyan na namin ng accent na two-tone compare doon sa isa na plain. So, ang tawag namin dito ay extreme cab. So, ito yung extreme cab namin. Ito yung isa, ito yung 4-door. So, same thing, itong bed na to ay exactly identical with that bed. So, pag bumuka siya, ganyan siya. So, silipin natin yung likod. So, ito madumi lang dahil kinargahan namin. So, yan. Tinanggal ko lang. It's a Toyota na nakalagay. Pero, after the event, meron siyang letter A sa harapan para sa kaliwa ka man dumaan o sa kanan ka dumaan para makita mo atoy-atoy. So, yeah, ito pa rin yung bumper. At saka ito pa rin yung tow hitch natin. So, ito ginawa rin natin pick up. Yung fairings niya is connected dito. So, hindi siya one piece pero kahit na hiniwalay mo siya, pagpalitin mo siya, papasok pa rin na ganyan.
Ito, kung mapapansin mo, medyo mababa. Stock height to, tain suspension. Di ba lahat na may Toyota Tamaraw ang reklamo nyo ay napakatalbog? Kung may Tamaraw ka at pinang-araw-araw mo, I think perfect ang tain suspension. Guarantee ko sa inyo na hindi ka mahihilo. Kasi nung stock pa to, habang dinadrive namin, nahihilo kami dahil ang tagtag, hindi mo kahayang imaneho to ng normal na walang karga. Kasi built ang Tamaraw, magkarga ka ng mabigat na load para gumanda yung ride. Ito kung mapapansin mo, ito ay naka-lift. Ito naka 2-inch lift. Itong 4-door na to. Ito ay naka top dog na suspension. So yan. And then sa likod niya, ayan na. Okay. Yan. Itong isa naman, itong Tamaraw na to, ito ay naka-tain naman na suspension. Teka, makikita ba yan? Yan. And then, pati yung likod niya. So, ayan na. Okay. So guys, nandito tayo sa event ng Toyota sa Eton Santa Rosa. Hanggang bukas lang to. Today is Saturday, tomorrow is Sunday. So marami tayong mga kaibigan dito sa industriya na nag-display ng Tamaraw. Like, ito ang cute to. RC na. Yan. Pero syempre, papakita ko sa inyo yung gawa ni Papa Alex. Ito ang gawa ni Papa Alex. Napakaganda. Yan o. Yan. Pagdating sa mga 4x4, talagang isa sa pinaka-veterano itong si Alex Perez. Ito si Alex Perez. Kasama ko to sa drifting. So, sa mabilisang salita, Alex, pinakita ko lang yung camper na gawa mo. Saan ka ba pwedeng makita ng tao at ma-visit nila yung napakagandang accessories mo sa mga 4x4? Yan, sa Premium Overland Outfitter sa may Pasig lang yun. You can raise it. Okay, so yan yung papi niyan. Kaibigan ko yan, barkada ko yan. Matagal na. Nag-start ako ng actually, para lang sa kaalaman nyo. Yes. Sa mga may kilala sa akin sa Days of Racing, si Atoy ang isa sa mga una kong sponsor na niwala sa akin. Yes, syempre. That made me who am I today. Pero iba na ngayon si Papa Alex. I'm happy for Papa Alex. So yes, ito yung build niya. So ayan o. So, silipin nyo na lang yung ano niya, page niya para makita nyo. Yan. Premium Overland. So, okay. So, ito naman yung display naman ni Joel Pedro. Bagong FJ. Marami pang nandito. Pero, ito naman display ni Joel pa rin. Ito naman kay Dub Shop. Diba? Yan, display ni Dub Shop. Ito naman kay Concept 1 na LC 200. So ito yung magandang, syempre may sprinter din ako pero binubuo pa rin. 2-door galang. So ito naman, Overland Kings din. And then so, ito, Lexus. So guys, hanggang tomorrow, itong activity na to, huwag niyong kakalimutan. Pag na wala kayong magawa kinabukasan, Sunday, pasyalan niyo tong event ng Toyota, Toyota Legacy. Hindi kayo magsisisi dahil ang dami nilang activity. So guys, I have to end this video. And guys, pagka maging interesado kayo sa mga vlog natin or sa pinapost natin, visit lang sa mga page natin at Atoy Customs, whether YouTube, Instagram, TikTok. Visit nyo lang. And guys, every day is a blessing, and always remember, Jesus loves you and God bless. Ciao! Come back tomorrow. Kung nabibitin kayo, if you still have to run errands. Make some noise for Atoy Customs and Atoy 4x4! Andy, ang haba nun ah. I wanna say thank you to Andy and Chris. Napakagandang introduction. So, for those people who don't know me, I'm Atoy Customs. I'm known for creating new stuff. So, ang tawag ko sa company ko ay Kathang Isip. Most of Atoy Customs product ay local, original design. Ang passion ng Atoy Customs is always
fill in the blank. So for example, naglabas si Toyota ng Toyota GL Grandia. Nagpapasalamat ako sa Toyota GL Grandia or sa buong team ng Toyota na walang captain seats yung Toyota GL nila. So Apay Customs, ang nag-fill in ng blank na yun para maging komportable ang biyahe ng isang pamilya sa isang Toyota GL. So, ano ba ang meron ngayon? Wanna first congratulate Toyota Motor Philippines for doing this Toyota Legacy Experience. Mga ka-Toyota, sana nag-enjoy tayo na nakikita natin ang mga iba-ibang sasakyan. Lalo na ngayon yung bagong laruan, yung Toyota FJ Cruiser. So, gusto nyo ba yung bago o gusto yung luma? Parehong gusto ko sila. So, yung LC na Prado, LC na 300, at saka yung bagong Hilux. So, yan yung mga lineup ng Toyota ngayon na dapat natin subukan, ma-experience hanggang bukas. So, sa mga viewers natin na hindi pa nakakapunta dito hanggang tomorrow, itong event na to para masubukan yung mga bagong sasakyan. Okay, guys. Pasok naman tayo. Ano ba ang display ng Atay Customs dito sa display na to? So, we have two Toyota Tamaraw. So, Atay Customs created this original design na tatlong Tamaraw because alam natin ang Tamaraw symbolizes Philippines. So, nagbigay ako ng effort na gumawa ng something unique, something new. Some people might like it, some people don't. At the end of the day, it doesn't really matter. Ang importante, napakita natin ang talent ng isang Filipino craftsmanship. So if you see, sa mga tao hindi pa nakakalam, we have two Toyota Tamaraw na naka-display dyan. One is 4-door, and then the other one is Extreme Cab. So it's our local creation na Tamaraw. Yung pangatlo is the wide body. I think wala ata ngayon dito, pero we call that Toyota Tamawaw. So, ano ba ang ginawa natin dito? So, ang Toyota Tamaraw kasi laging, nung unang lumabas ang Tamaraw, lagi siya napipintasan na hipon ba ang tawag din? Ay, baliktad ng hipon. Nakalimutan ko yung tawag nun eh. Maganda ang katawan, pangit ang likod. Sabi ko, hindi totoo yan. So, bumili kami ng pinakamurang entry-level na Toyota Tamaraw. Sabi ko, kaya ko pagandahin itong Tamaraw na to na magugustuhan ng car enthusiast. Whether bilhin nila o hindi, as long as ma-appreciate nyo lang yung gawa namin, sobrang saya na kami doon. Kasi if you see the product na ginawa namin dyan, talagang hirap, totally sweat. Sa mga ka-shop dito na gumagawa ng sasakyan, ma-appreciate nyo yung pagkagawa namin ng Tamaraw na yan. If you see all the lines na napagkakamalang OEM, we're so happy to hear that. So, we're not also here to sell our body kits. It's more on appreciation at saka talking about a lineup of Toyota Tamaraw. So speaking of one-off, this coming car show, magkakaroon tayo ng toy collection. So yung tatlong Tamaraw natin, gagawa tayo ng 1 of 50 per design. So after this car show, iti-3D scan na yung mga Tamaraw na yan. So gagawa tayo ng mga laruan na limited for everybody. Kasi may mga toy enthusiasts sa mga may hilig rin sa auto. So I think kami ni Angie King ang muna magko-cross nung line na from reality na mga gawa ng local Filipino design na magiging laruan na. So sa mga followers namin, meron na kayong mabibili na piece namin. Para kami Para kaming artist, hindi nga lang obra. Sa amin more on actual na ginawa natin na local design, gagawin natin laruan, at i-share natin sa market yung ginawa natin. Pwera doon, syempre gusto rin natin ma-highlight ang Toyota. So karamihan ng mga yung mga kasing tanda ko, mga 55 years old dyan, maaramdaman nyo na lumaki tayo na ang sasakyan lang natin ay Toyota. Kahit anong convince mo sa parents natin na ibang brand, hindi sila pumapayag. Basta ang gusto lang nila, Toyota lang. But nowadays, marami ng electric cars, pero still, yung Toyota, nagde-develop pa rin sila ng marami pang development para malagpasan yun at may mga sikreto pa silang lalabas sa darating na mga taon. So,
guys, that's about our Toyota Tamaraw. Okay, saan ba naging busy ang Atoy Customs ngayon? We are all busy about our new product called No Flat. So yung No Flat na product, ngayon magpo-promote na ako. So No Flat is a product na naisip ko kasi, bringing the No Flat in the market, it's not all about earning money. It's all about ano ba yung need ng isang car enthusiast or people na walang spare car, ano bang pangailangan nila. So Atoy Customs brought this product. We have a premium brand, we have a regular brand para sa mga electric vehicle. This coming August, itong August, before end of the month, darating na rin yung makina natin. Ito, hindi na pang EV car. Yung protection proof natin na No Flat is for EV car dahil darating natin ngayon, it's not about silencer pad na. Perfect na siya kahit sa mga diesel car or anything na maingay. Feeling ng Atoy Customs, we have this social responsibility sa market. Whether people will love our product or not, ang importante na sa amin, we want to share these new ideas. And if somebody or other company replicate our product, at least dadami na, ang pwede mag-share ng market na yun. So guys, I'm so excited for this event. Pag pinasalita niyo pa ako, hindi ako matatapos. Napakahaba ng gusto kong sabihin. Siguro isa na lang itatap ko. I think ang isang itatap ko yung PWD wheelchair lift natin. Right now, people know Atoy Customs for artista band. So, whether local government official, sikat na artista, o yung mga businessman na malalayo ang biyahe, they would always like to customize their van. Ang importante, maganda ang upuan nila para habang bumabiyahe sila, masarap ang pahinga nila at tulog nila. Pagdating sa point D, they are very refreshed. Regarding naman doon sa PWD wheelchair lift, we are the only company in the market who's selling different types of PWD wheelchair lift para sa mga family member natin na nangailangan at hirap ng bumaba. So, guys, hindi ka na mabahay. I would like to say thank you sa buong Toyota team na for inviting Atoy Customs. Sana hindi rin kayo na board sa sinabi ko. At sa mga gustong tingnan yung mga gawa namin, we have IG, TikTok, YouTube, at saka basta social media. It's always at Atoy Customs, Atoy 4x4, or personal Atoy Liabe. So, yeah, thank you. Sorry, ang haba niya sinabi ko. We actually want to spend more time with you. Wait, don't leave. Okay. So, you've done a lot of customizations. What's your favorite from all the customizations you've done for the Land Cruiser and the Hilux? Si Joel Pedro. Kung sino-sino pa yung mga kagrupo ko nandyan, I think sila mga, I would say, sa laruan, FJ ang pipiliin mo kasi the size of FJ is very perfect for, well, you want to say it laruan or you want to say it hobby mo o gusto mo lang extra car mo. Perfect ang FJ. We also have 200, we have 230 for local. But if you say imported, it's from 350, 400, and 450. If I'm the market, hindi ako bibili ng 450. Pero nasa surprise ako, hindi ko pala kilala ang market. Ang laging nauubos sa amin is yung pinakamahal. But personally me, hindi ako bibili ng produkto kong napakamahal. Alright, again, maraming salamat. We actually, Thank you so much. I wasn't expecting that we have another higher day of learning today. And of course, with none other than Boss Atoy, maraming salamat again. Na binigay sa akin, it's all by grace. I wanna live up and all glory to Christ Jesus. Amen. Thank you. Amen. That's right. Thank you. So much again, Boss Atoy. From Atoy Customs and Atoy 4x4. Ang opposite pa ng myth talaga, fact, Or, I don't know. is the opposite of